Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello po mga kapatid, quick live lang po tayo ngayon mga kapatid, quick live lang po. So 5 yung ine-exercise ko ngayon mga kapatid. At itong isa, taga saan yun si Cleofe? Saan? Tagubo. Ha? Taga Cortez. Cortez ba yun? Si Cortez yung isa, si Flor. So 5 yung ine-exercise natin mga kapatid. May isa na in-exercise, yung unang in-exercise natin ay nag-react, no? Yung meaning nag-react, bigla lang sisigaw at hindi niya mapigilan na may lumabas sa kanyang sa kanyang bibig, no? Hindi niya mapigilan, no? At sabi niya dito, Father Banda, matagal na po ito na iniindang ko. So, lagi na ako pumunta sa mga albularyo at lagi po akong, yung tatay ko may orasyon. At kung may sakit ako, yung orasyon na yun kang gagamitin. At yung auntie ko, favorito ako ng auntie ko. May orasyon din, no? At meron siyang napulot na orasyon, mga 20 years old daw siya. Dalawa yung orasyon niya. Una, ang orasyon niya na pwede niya baguhin yung kalooban mo, yung emotion mo, no? Orasyon. Pag change ng kalooban mo, no? Pangalawang orasyon niya ay bulagin ka, no? No. Grabe yung mga orasyon, no? And then, ginagamit niya lang ng, kadiyot. Yung anong Tagalog, bro? Kadiyot. Ginagamit niya lang ng kaunting panahon. Hindi mahaba yung paggagamit niya. Mahabang panahon. Kundi, kadiyot kayo yung paggamit niya. Sandali, no? Hindi sandugay, no? Sandali ng panahon na ang paggamit niya nito, mga kapatid. At ang nangyari, mga kapatid, tinanong ako niya, Father, bakit ba ako nag-react sa prayer? Religious naman kami. At yung buong pamilya ko, laging nag-receive ng sacrament, Father, at lagi kaming nagro-rosaryo. Bakit during deliverance, Father, nag-react ako? Because the right dose of the occult spirits is deliverance. Ano ba yung right med sa yung may lagnat ka, di ba, biogesic? Ano ba yung right med sa ubo, tusiran? Ano ba yung right med sa sakit ng ngipin? Advil ba yan? Advil? Ano ba yung right med sa yung masakit yung katawan mo? Alaksan, di ba? Ganun din. Ano ba yung right med, no, ng mga occult spirit, ng mga unclean spirit? Ito po, the right med, may specific po na doon hindi makatago yung mga occult spirits. At alam nyo, yung dito banda, yung masakit niya, nagdanam daw, yung kanyang likod. Alam nyo, ginamit natin yung stola, mga kapatid. Ginagamit natin yung stola, nilagay natin sa likod niya.
Grabe. Alam nyo yung reaction na, ganon. Ganon. Bigla lang. Nagulantang po yung kanyang asawa. Nakakita po yung kanyang asawa, mga kapatid. No? At na-amaze po siya, no, sa prayer of deliverance. At itanong ko pa siya, masakit po ba yung likod mo? May kaunti na lang, Father. So inulutan kong linagay saan banda yung sakit. So tinuro niya dito, Father, so nilagay ko muli sa specific area kung saan yung sakit. Grabe, ni-dubli yung At salamat sa Diyos, after exorcism, dahan-dahan po yung reaction niya ay humihina. Nung una, at patuloy pa rin tayo nag-pray sa banda sa likod niya. Nilagay ko yung cross, ito yung cross, linagay ko yung stola. So, yung kapangyarihan ng sacramentals po, no? Hindi natin kaya pala, kung pupunta siya sa mga doktor, normal lang yung likod niya. No? Akala niya may sugat sa loob ng kanyang sa kanyang laman, no? Pero normal lang, no? Nung nilagay natin, just imagine na paglagay natin sa stola at kasama yung cross, grabe, ganon, no? At mga 30 to 45 minutes, no? At dahil sa pag-pray natin, dahan-dahan, humihina, mga kapatid. And then, sabi niya, Father, matiwasay na yung likod ko. Hindi nakatulad kanina, Father, no? Nagdandam. Pero ngayon, Father, no? Ang sarap, no? So, this coming Sunday, dahil meron pa siyang karamdaman dito sa dahil may kinakain pala siya. Hindi pala pangalawa pala yun. Pangatlo pala yun. Na yung pasyente natin, nag-mix na yung nasa isip ko. Pero yung una, mga kapatid, nawala yung dito. No? Very inspiring po, mga kapatid. At sana po, sa pag-share natin dito, all priests are healers, maranasan ito sa mga pari, at ma-amaze po yung mga pari sa kapangyarihan na dulot ng ordination galing sa kamay na ating mga obispo, because bishop is the fullness of priesthood po. At pupunta pa kami sa kapilya dahil meron tayong ipakumpisal na mga may sakit, yung mga matanda, yung mga i-bless natin yung mga bayan doon. God bless po, Fighty Maria, that accept thee with a humble heart. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fighty Maria, that accept thee with a humble heart. God bless. Sorry. Hindi ko na-on pala. Hindi ko pala na-on yung natin. May na ba? Tingnan natin kung week live lang po ito. Sarap na matulog, mga kapatid. Okay. Sorry. Walang signal po, mga kapatid, no? Pasensya na po kayo. Pero ngayon nandito na po yung, so galing po tayo na sa umaga, bumibisita tayo ng mga sa eskwelahan for confession po, and then salamat sa Diyos, maraming
Touching po yung mga sharing nila, yung mga confession nila, umiiyak yung mga tao, no? So, maging meaningful yung buhay ko, no? Kapag makapagbigay tayo ng sacrament. Salamat sa Panginoon, even though we are unworthy and unprofitable servant, we are nothing, but we are chosen by the Most High God, no? Okay, pasalamat tayo. So, maraming mga guro nangungumpisal, maraming mga magulang nangungumpisal, lahat ng mga estudyante nangungumpisal. Wow, amazing. Yun po. And then, bukas na naman, dadalaw naman natin ko sa Anduao, no? Valencia, Bohol. And then, after that, papunta na naman sa office mga 10:30 or 11 ba yun? Nag-exercise tayo ng 5 po yung ina-exercise natin. At from time to time, isi-share ko po yung, una na share ko yung kanina, meron pang akong isi-share sa sunod ng mga araw. Pero, ngayon, maraming nanood sa atin, no? Pero, bakit hindi ko makita yung mga comments ninyo? Anong nangyari, mga kapatid? Okay, good evening, Father Darwin, watching from Minglanilla. So, hindi ko makita yung iba. Nandito na. Salamat po. Si Lishang, God bless you always, Father. Mga 10 minutes lang tayo magla-live, no? Mayong gabi, Father. Salamat sa Ginoo giuban ni Jack Kanunay. Ampo ako, Mama, Father, na maayo. God bless. Si Jeff Bridnier Tindoy. I love you, Mama Mary, and God, Jesus Christ. Si Ate Vance Ganda. Si Susing Ikabande. Blessed Ave, Father D, watching from Trento, Agusan del Sur. God bless, Paz. Ugamping Kanunay. Si Miloria Arabaca. So, ito yung isi-share ko sa inyo, mga kabatid. The humility of heart. Ang ganda po. Ako po ay maraming natutunan dito. No? So, babasahin natin, ha. Ito po ay ni Father Cajetan Neri da Bergamo. Sabi niya, the heart of the proud man is like a stormy sea. Ang gulo. So, kapag magpapataas tayo sa sarili natin, no? It's like a stormy sea. Kita mo yung mga may bagyo, maalon po, magulo, no? So, yan ang palatandaan na kung magulo yung buhay mo, your heart is proud. Never at rest. Walang kapayapaan po. Hindi makapahinga. Like the raging sea which cannot rest. So, meron pang biblical text. Ito. Oh, ganda. Isaiah chapter 57 verse 20. So, yan po ang proud heart. Puno ng pride, mga kapatid. So, kung ang buhay mo ay magulo, ang buhay mo ay salimuot, ang buhay mo ay grabe yung unrest, no? Parang mga alon, no? Because our heart is full of pride, no? And the heart of the humble, ito ang ganda. The heart of the humble is fully content in its humility, rich in his being low. No, law. No? Rich siya sa pagpakumbaba. James chapter 1 verse 10. Maganda po. And is always calm and tranquil and without fear that anything in this world should disturb him, and shall rest with confidence. So, yung mga puso na puno ng pakumbaba ay puno ng kapayapaan. Rich in his being law. No? Kahit nasa baba siya, mayaman siya. Bilang nasa pinakaibaba. Pinakababa. Isaiah chapter 14 verse 30. Rest
with confidence. Puno ng pagpahinga. At yung pagpahinga niya is confidence. With confidence. No? Ganda. So, kung wala kang kapayapaan, kung pulang gulo yung isipan mo, pulang puot yung nasa isipan mo at puso mo, because our heart is proud. So ngayon, ang ganda. No? And from whence proceeds this difference? Saan ba galing ito? Yung kaibahan sa proud and humble heart. The humble man enjoys peace and quiet because he lives according to the rules of truth and justice. Bakit ba puno ng kaligayahan, puno ng kapayapaan ang isang tao na mapagkumbaba? Because yung buhay niya is grounded on truth, katotohanan, and justice. At sa hustisya po. Submitting his own will in all things to the divine will. So submission, total submission to the divine will, to our own will, to the divine will. Submission, total submission. But the proud man, ito ang kaibahan, is always agitated, magulo, and perturbed because of the opposition. He is continually offering to the divine will in order to fulfill his own will. So, bakit ba magulo yung proud person? Dahil gusto niyang masunod yung kalooban niya higit sa kalooban ng ating Panginoon. No? Grabe, no? Ang ganda ng Ebanghelyo natin ngayon, mga kapatid. The more the heart is filled with self-love, so much the greater will be its anxiety and agitation. So, no? The more the heart is filled with self-love, selfishness. No? Bakit ang dami sa atin depressed? Bakit ang dami sa atin pupunta doon sa office? Father, I am depressed. I experience anxiety because our heart is filled with self-love, selfishness. So much the greater will be its anxiety and agitation. Yan, puno ng galit, puno ng puot, yun. Because our heart is filled with self-love. Hindi naman masama yung self-love. Yung pag-ibig, lagi lang inuuna yung sarili natin. It is all about selfishness. Kahit nakagawa na tayo ng injustisya sa iba. This maxim is indeed true. For whenever I feel myself inwardly irritated, kapag hindi na ako komportable inwardly, disturbed and angered by some adversity which has befallen me, I need not to look elsewhere for the cause of such feelings than within myself, and I should always do well to say, if I were truly humble, I should not be disquieted. So, kung totoo lang ako humble, hindi magulo yung isipan ko. Kung totoo lang ako mapagkumbaba, hindi magulo yung puso ko. Hindi magulo yung damdamin ko. Hindi magulo yung paligid ko. Hindi magulo yung sanlibutan. No? Don't look at elsewhere, but look at inwardly to our ego. My great agitation is an evident proof which ought to convince me that my self-love is great and dominant and powerful within me.
So, grabe yung self-love, yung selfishness, nag-dominate and powerful within me, and is the tyrant which torments and gives me no peace. Grabe, yung self-love, selfishness, ang umiiral sa damdamin ko. If I feel aggrieved by some sharp word that has been said to me, and by some discourtesy shown to me, from whence does this feeling of pain proceed? From my pride alone. So, grabe. Na-experience ko din ito. No? So, tayo po ay nabiktima sa self-love. Pati itong naghumilia ngayon. We are victim, and we are always befallen to a self-love. And saan pa ito galing? Madali tayong magalit, madali tayong mairita. Saan ba ito galing? Galing po ito sa ating pride alone. Dominant, tyrant, powerful within me. Self-love. Ang ganda, no? I have a lot of learnings to this book. Ngayon, salamat pala sa nagbigay nito, ha. Ang Diyos na po ang magsukli sa mga kabutihan ninyo. Okay? Oh, if I were truly humble, what calm, what peace and happiness would my soul not enjoy? And this promise of Jesus is infallible. Learn of me because I am meek and humble of heart, and you shall find rest to your souls. Bakit ba tayo maka-experience ng tunay na pahinga? When we embrace a humble heart. So ngayon, kumusta yung damdamin natin? No? Most of the time, our heart is proud. Most of the time, our heart is full of pride, full of self-love. So ngayon, mga kapatid, kayong Lent, dito sa amin, our own heart, mga kapatid, so that we shall find rest to your souls. Pahingahin naman natin yung kaluluwa natin. At sana yung kaluluwa natin allow us to be filled with joy from the Lord. And that happiness will be experienced by us when we are humble. When we accept that most of the time, the predominant feeling is self-love. The tyrant and powerful within me is self-love. Diba? Okay. When we are distressed by some adversity, diba? Wala yung gana natin. Nagagalit ako sa iyo. Galit ako sa iyo. We are distressed by some adversity. It is unnecessary to seek consolation from those who flatter us. Diba? Kung nagagalit ka sa tao, pupunta ka sa ibang kaibigan mo. Sabihin mo, galit ako dyan, and hanap ka ng kakampi. No? Flatters us and have pity on us, and to whom we can pour out our troubles. Ibibigay natin lahat doon. Hindi ako nang ganon. It is not helpful. It is sufficient to ask our soul. Mas mabuti pa, instead going everywhere, it is better to ask our soul. Don't propagate anything. So, ang ganda, no? It is a great reminder to me, for me, and for all of us. Is it sufficient to ask our soul, why art thou cast down, O my soul, and why dost thou disquiet me? My soul, what hast thou, and what seekest thou? Dost thou perchance desire that rest which thou hast lost? Listen then to the remedy offered to thee by the Savior.
exhorting they to learn of him, to be humble. Learn of me, because I am meek and humble of heart. And further listen to what he adds, when he assures thee that with thy lost humility thou shalt also recover thy peace, and you shall find rest to your souls. Wow, ang ganda. So, dapat nating ngayong land, dapat nating we become aware of the very life of Jesus. Dahil makatulong sa ating lahat yan. Amen? Salamat sa inyo, ha? At bakit pa hindi ko mabasa yung mga comment ninyo, no? At magpasalamat ako sa mga star senders, mamaya ipopost natin, okay? Salamat sa inyong lahat. Ang Diyos na po magsukli sa kabutihan ninyo. Si Adelaida Dublen, maayong gabi, Padre. Salamat sa imong pagpaabot sa mga mensahe. O, i-greet ko yung mga may nanood sa atin. Mga kapatid ni Ate Marife. Nandito sila, umuwi sila ngayon, no? I-greet natin. Si una pangalan is Juicy. Sabi ni ate, nang ikaw di ay ang nagmas ganinang buntag, lipay kaayo akong magulang ni Simba man si Jadre. Mudulon ta siya nimo, Padre, kay pa-picture ko no. Nimo naulaw ko no si Jan nimo, Padre. Birthday po niya, Padre. Pa-shout out, Padre. Ay, happy birthday! Happy birthday. Tulo ni silang birthday. Wow! No? Padre, puro ni mo followers po, Padre. Lubos-lubuso na nako, Dre, ha? Una pangalan, Dre, si Juicy Dalapo, 51 years old. O si Chudoro Lim Jr., si Luisa Taguba, Padre. Silang tulo, pag-greet ko, no? Kay abangan ko no nila imong live unya, Padre. Salamat, Padre Amping. Okay, nag-greet ako, te. Ti Marife Dalapo. So, praise the Lord po. No? Salamat sa Panginoon. Hello, Father. Nice. Wishing you a pleasant night. Si Risima Takulad Mosquito. Hello, Father. Nice wishing. Si Sister Imper. Ang ganda mong mag-perform, Sister, ha? May talent ka pala. Si May LB. Wala po. Every Sunday yan sa evening. And then, 1 to 2 p.m. po sa Thursday to Sunday po. Sa live natin. Si Faith Nisigo. Lichar Puya Daga. Sali? Soyoschi. Bernardo Barsabal, mayong gabi po, Father Darwin. Si Roy Lino, mayong gabi, Father. Please pray for my healing, Dre. Maribel Rakuma Sabal. Yeah. Salamat pala sa mga supporters natin. At salamat po. At nakabayad na po tayo sa mga 17 seminarians po. At ngayong 22 po, buong baryo, buong lungsod po sa Batuan, bibisitahin natin sa sports and evangelization po. Salamat po sa inyong generosity po. At si Scriber Crystal nanghuna 500 stars, si Sheila Love 300 stars, si Joy Flores 200 stars, si Amina Elga 200 stars, si Era Mendez Belacho 200 stars, si Gladys Pinidi 100 stars, si Gwen Perez 50 stars, si Layuhan Anili 50 stars, si Jocelyn Makiling 50 stars, si Sister Imper 50 stars, si Ami Parahis 25 stars, si Ju Concepcion 3 stars, at si Venus Apaw Baraya 1 star. Salamat po sa inyo, ha, sa inyong walang humpay na pagsubaybay sa ating programa po. At tatapusin natin ito sa isang panalangin po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Fight Maria, tatak save thee with a humble heart po. God bless.